I hate Apple products. For me, isa siyang aksya sa pera. Lahat sila ay nauto ni Steve Jobs sa isang teknolohiya na dapat mura lang, pero dahil may Apple logo, sobrang mahal niya. Mga walang taste sa technology. Yan yung sabi ni John sa latest upload natin, tol. Bakit naman ganun dyan? Nagtataka ako pare, karamihan ng mga influential people ay iPhone user. Justin Bieber, Coco Martin, Enting Kabisote. Ano bang meron sa iPhone? That's why I am here to find out. Because today, I'm making a switch. Tol, yung intro tol, roll mo na tol. Can you please roll the intro tol? Please. Please. Wow! Thank you for that awesome intro, Shanner. Currently, ang ginagamit yung ecosystem ay the Samsung one. Meron akong Galaxy Watch na nagiging Omnitrix, Galaxy Buds as my earphones, Samsung Smart Tag 2 para sa mga susi, and the Galaxy S22. Example, meron akong notification. Imbis na tignan ko sa cellphone ko pare, pwede ko na siya tignan dito sa Omnitrix ko. At kung isa ka naman bonak na katulad ko na laging nawawala ang mga susi, pare, helpful to par. Pinutin mo lang yan, ayan na. Ayan na siya, tol. Mahahanap mo na yung susi mo saan mo siya nalagay, pre. The moment na binuksan mo tong earbuds, pare, isang connect mo lang, tap, hindi ko in-access yung phone ko, pare. May music na, tol. Automatic nakakonected siya sa Spotify. Shanner, isa lang yung tinga mo. Paano ka nakakagamit ng earbuds? Pag lobat na to, eto na yung ilalagay ko, pre. Ayan, no. Pare, kasha, tol. I love Samsung. Kung bibili ako ng iPhone, pare, gusto ko yung entry level muna, tol. Pang magandang panimula. Ayun lang, tol, wala na. As of October 8, 2024, discontinued na ang iPhone 11. Tinanggal na sa Apple website nung in-announce ng iPhone 14 series. Ang option na lang natin ay Green Hills at Marketplace. Sa Marketplace, puro second hand. And ayoko naman sa Green Hills since madaming nagsabi sketchy doon. Hanggang sa nakita ko tong Instagram account ng Mobile Cart PH. Dito pala bumili si Kong TV ng Apple Vision Pro. And sakto, meron silang iPhone 11. Oops. Hi sir! Ano pong hanap nilang Apple products? Hindi, naghahanap kasi ako na iPhone. Meron po tayong iPhone 11 currently na brand new, 64GB and 128GB. Also sir, we have iPhone 13, 128GB and 256GB. Also din sir, we have iPhone 15 basic unit, 15 Plus, then 15 Pro and Pro Max. Wow! Sir, meron na rin kaming iPhone 16. iPhone 16? So this is the iPhone 16. iPhone 16. iPhone 16. The iPhone 16. iPhone 16. iPhone 16. iPhone 16. Apple Intelligence will supercharge these experiences. Run more powerful experiences. Apple Intelligence. Sir! May Pro Max kayo? Awit tol, usapan 11 lang pero tama nga naman si ate. Medyo kulang na din kasi 128GB na storage kung pang-vlog ko na din to. Nagdadalawang isip na nga ako tol kung kakagatin ko ng Apple ecosystem Meron na din kasi ditong Apple Watch tsaka AirPods. Actually, buong Apple ecosystem ata yung tinitinda nila dito. From Vision Pro ni Kong TV to MacBook and accessories, meron sila. Pero sa ngayon, kakagatin ko na muna yung Apple Steve Jobs. Budol na naman tol. This is the face of an impulsive buyer. Well, tama nga naman si ate. Since first iPhone ko, syempre, yung pinaka-latest na tol. Sa pagkaalam ko, wala pa to sa Pilipinas, pre. As of October 11, 2024, wala pa to, pre. Buti na lang talaga nakita ko yung post nila kasi kung hindi, tol, nakapar, di ko lang saan ako makakabili. Eto, tol, ASMR. Wow! Simula ngayong araw, tol, eto na, ang cellphone ko. Sinetap ko na lahat ng kailangan ng phone ko. Medyo naninibago nga ako sa biometrics na need ng iPhone. Since yung nakagawian ko, ultrasonic fingerprint scanner. Dito, Face ID. Kaya kung mapapansin nyo sa CCTV footage namin sa sala, parang may nagpa-flash sa mukha ko. Pero in person, hindi mo yun makikita. According to Apple, the battery is at its best between 40% and 80%. You see, sa Android ko na cellphone, okay lang siya ma-full charge. Pero sa iPhone, importante ang tinatawag na battery
hell? Actually, may need kang i-follow na sistema kung saan para mas tumagal pa yung battery. May iba tol hanggang 20% lang sila pre. Ayun yung pinakamababa nilang percentage ng battery. Tapos i-charge nila yon ng mga around 80, 85, or 90, or 95. Basta pare, ang importante, hindi pwede mag 100 tol. Ako pre, ang pina-follow ko ay 30% yung pinakamababa kong percentage. Paano ba kayo nag-charge? 22, nag-charge na po. Tapos ano yung pinakasagad mo na charge? Sagad, 95. Basta bawal na mag 100. Kapag nagagamit mo siya, naka-charge, nag-automatic stop sa 80%. Pwede nyo ba pakita yung battery health nyo? Uy, battery health reveal. Uy, 100. Uy, 100, pwede mo pakita. Let's say, 81%. Uy, toto mo. Guys, sabay-sabay tayo guys. Sa ngalan ng battery health. Sa ngalan ng battery health. Talagang babantayan mo talaga. If you look it up, isa sa mga most repaired parts ng iPhone ay yung battery. And mahal nga magpapalit ng battery knowing Apple pare. So naiintindihan ko yung rason kung bakit kailangan talagang bantayan yung charging. Alam ko pre, nagtataka kayo kung nasaan ako tol. Dito ako pre, nag-shoot ako ng content pre. Ang gamit ko palaging second cam ay yung phone ko pre. Kung hindi phone, yung action cam. Pero most of the time, pag kailangan ko ng run and gun na hindi ko nakukunin sa bag, matic, cellphone agad. Ngayon pre, may iba tayo pre. Ito naman gagamitin natin pre. Buong content tol. Trip na trip ko tong camera control. Noong una pre, dito nag-zoom kasi hindi pa ako sanay. Magagamay mo na lang na ayun, makapag-zoom ka na ng gusto mo. Ayun o, pag-zoom na ako sa malapit pre sa iPhone tol. Pag gagamit ka ng 0.5, may flash. Sa Samsung wala eh. Ewan ko sa ibang brand. Pero Samsung, bakit wala? Oh. Bakit sa iPhone pwede? Sa Samsung bawal. Ayun. Ang gaganda ng shot ko dun sa video na yun. Sobrang smooth. Lalo na yung may mga flash at 0.5 lens na gamit ko. Actually, kaya naman ng Samsung eh. Pero need mo pa mag-install na ibang app para lang mabypass mo yun. Which is weird for me dahil kung kaya naman ng ibang apps, bakit hindi kaya sa mismong official app camera ng Samsung? Kahit yung ibang Samsung users, ayun din yung nirereklamo. Ano masahe mo sa iPhone? Okay lang, pero I don't like the ecosystem. Thank you. Camera-wise, equal naman siya. Pag sa video, I heard it's better than the Pixel. Pero ayoko talaga ecosystem. So, yun. Kailangan natin ballpen. Ballpen pang guidelines. Tapos, marker. Marker pang outline. Kailangan ng malaking illustration board. Okay lang ba yung ganito kaliit? Hindi. Lagyan mo pa. Oh! Show me what you got, people. Ganyan yung idea. Ano cellphone mo? iOS or Android? Actually, bago lang dito. Pero gusto ko lang yung perks ng camera. Hindi kasi user-friendly yung iOS. For me lang. Or baka ano lang. 4 lang po ako. Sa camera. Sa camera. Mas maganda kasi quality ng iOS. Mas madaling gamitin yung iOS Sa Android kasi malawak tapos parang mas prone sa hacking. Iba na alawi anong gamit mong cellphone. Ano mas madali ayusin kuya? iPhone. iOS. Kasi maganda yung camera, pre. Protective yung mga account mo. Maganda kasi yung camera. Android. Kasi friendly user sa Android mas stylish siyang gamitin. Pero alam mo ba na mas malaki ang market shares ng Android kaysa sa iOS? Well, dahil mas maraming smartphone companies ang Android ang kanilang operating system, while iOS or iPhone operating system, specifically for iPhone lang siya. Price comparison wise, ang pinakamura na iPhone sa Mobile Cart PH ay 17,990. iPhone 11 64GB na brand new sealed with 1-year Apple warranty. Samantalang sa Android, sa Samsung website, for as low as 5,790, may Android phone ka na, making Android more accessible sa public. We all know na both Android and iOS are just copying one another. And dahil doon, nag-aaway-away yung mga fanboys ng both companies kung sino ang mas maganda at mas nauna. Pero for me, phone wars are good. It pushes the companies to do better. Kasi at the end of the day, us, the consumer, tayo yung panalo pag ginawa ng mga smartphone companies yung gusto natin. But the question is, kailangan mo ba mag-upgrade ng latest gadget every year? If you have the money, yes. Pero kung practical ka, I guess siguro mga every 3 years pwede ka mag-upgrade. Katulad ng S22 ko, pare, 3 years old na siya tol. And I think, it's time to upgrade. Naiintindihan ko na kung bakit karamihan ng mga idols ko, ito yung prefer na phone. And masasabi ko siyang effective siya na tool sa trabaho yung nagagalawan ko. Hello, ma? Ano ulam?
And that is it for this video, pare. Maraming salamat sa panonood. And shoutout kay Laro Tayo Gaming at saka kay John Kyle Tala. Every week meron akong 2 subscriber na sila shoutout. All you need to do is comment down below, Shanner, the iPhone user. Guys, check out the With the Future channel. Pare, nag-upload kami ng panibagong video. Tagu-tagon kami sa isang building. Tapos pare, it was wild. Ang ganda ng laban namin. Pigag. Solid. Follow nyo ako sa IG para update kayo sa mga ginagawa kong bagay, pre. Tapos doon ko pa minsan pinapanood ng live yung editing session ko, tol. Kaya follow nyo ako, tol. On the process of making this video, parang nagkaroon tayo ng sakit. Pero you gotta keep the grind going, tol. You gotta do what you gotta do. Guys, may utang pa ako sa inyo. Hindi pa ako napag-shoot ng video, tol. Pero bibigyan ko kayo ng hint, tol. I'm Batman. Sab, si Dab doon. Si Dab. Camera work.